BBM vlogger na naman, bumaliktad na, di ba? Kasi nga, hirap na hirap daw talaga sila ipagtanggol si BBM. At yung mga dating makapink, yun yung mga nagpapatuloy ngayon, sumusuporta kay BBM. Di ba? Nagsanib kasi yung mga kritiko dati ni BBM na mga pink lawan, eh talagang kumampi na ito kay BBM dahil sa ganun, di ba? Kaya itong isa naman, dahil po pwedeng buhay ang maging kapalit, kaya lumipat na siya, di ba? Bumaliktad na. Nagsuporta siya kung saan yung katotohanan, di ba? Doon siya sa makatotohanan. Kaysa naman doon siya magsusuporta sa hirap na hirap nga daw talaga sila ipagtanggol dahil yung katotohanan, maraming ebidensya na magnanakaw yung mga taga-kabila, di ba? So ito, panoorin natin si Kuya kung paano niya talagang inilahad kung anong mga galawan, anong mga diskarte nito mga vlogger, yung mga dating pink lawan, di ba? Ito. Dati akong vlogger ni BBM. Mayroon talagang ganyan. Ang pinagkaiba lang natin, mga bangag, bumaliktad ako noong nalaman ko na ang hirap ipagtanggol ni BBM dahil kitang-kita ang mga ebidensya, mga witness na nag-umpisa na siyang magganyan. Mga orakot, 2022 umupo si BBM pagka-presidente. May video ko ipakita sa inyo mamaya. Patunayan kung gaano ko kadayag ni BBM noon. Kaya mga vlogger dyan na walang alam. Naku, good luck sa inyo dahil may isusunod na naman sa inyo dyan. Si Mima Alicia, ang dami na kasi nalalaman ni Mima Alicia. Pinasok niya si Trillanes, pinasok niya si Claire Castro, pinasok na niya ang mga grupo na mga dilawan. In short, marami na talagang alam si Mima Alicia. Kung totoo yung konbo nila na siyang humawak ng budget, patunay lang yan na si Mima Alicia ay may direct access sa pinaka-boss nila para sa hati-hatian nila sa suhol. Ang pinagkaiba lang natin mga vloggers, mas mautak ako dahil kayo kapag pumasok kayo dyan, hindi na kayo makakalabas ng buhay. Kaya noong 2022, bumaliktad na ako. Dahil ang mga nasa likod ni BBM, mga malaking sindikato dito sa ating bansa, hindi lang sa ating bansa kundi abroad. Sindikato ng droga, sindikato ng online games, tingnan nyo ngayon, sindikato ng smuggling. Kaya kayo mga vloggers, mag-ingat kayo. Kaya ako kumala sa pagiging vlogger ni BBM kahit may ganyan dahil ayaw kong magmukhang tanga sa publiko. Ayaw kong magmukhang tanga sa publiko. Yun ang pinagkaiba natin. Dahil ako marunong ako magbalanse. Hindi ako tipo ng taong yes na ng yes kahit ang amo nyo nasa maling landas na. Diba? Sus, may rosip ninyo mga vloggers. May isusunod sa inyo. Mark my word. Lalo na dyan sa may mga alam na, may maraming alam na. Nako, si Lisa ang ano sa inyo dyan. Titira. Nako, mag-ingat kayo dyan kay Lisa. Kaya nga sa BBM may naging dilawan eh. Dahil kay Lisa. Pero ayun mo, yung mga kritiko ni BBM noon, yung mga ayaw kay BBM noon, naging kakampi niya ngayon. Dahil kay Lisa, naging dilawan si BBM. Sa kabila na pagpapati ko sa kanya noon ng kanyang ama, yan po ang patunay kung gaano kabangag si BBM. O di ba? Yung mga sinasabi nito ni Kuya, talagang napakalapit sa katotohanan, di ba? Napakalapit sa katotohanan yung mga sinasabi niya. Kasi nakita ko yung mga video niya, talagang loyalista. Supporters talaga siya, maka-Marcos siya, maka-BBM. Noon, yung mga video niya ang dami. Talagang present siya lagi, di ba? Sa mga rally, talagang BBM talagang pinaglalaban niya. Pero, nahimasmasan, ika nga. Nahimasmasan siya na talagang nahihirapan na sila ipagtanggol kasi nga sumasambulat na yung mga ebidensya sa mga kagaguhan na ginagawa ng administrasyon. Yun yung nagpursige kung bakit kailangan niya lumipat doon sa talagang nagsasabi ng katotohanan at tunay na may malasakit sa sambayan ng Pilipino. Walang iba kundi yung mga Duterte at yung mga linya ng Duterte. Yun yung katotohanan. Pero nasa inyo yan kung maniniwala kayo dito kay Kuya, basta ako naniniwala ako na kaya pumanig yung mga pinklawan ng mga vlogger doon sa BBM sa bangag kasi nga
pera-pera. Malaki yung kinikita nilang pera dyan, bayad sa kanila para manira sa mga Duterte, di ba? At puriin yung mga Marcos. Yun talaga yung katotohanan, yung sinasabi ni Kuya. Tsaka naniniwala ako na silang lahat ay mga kupal.